Isang magandang araw sa lahat. Ako si Melissa at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. 7 taon na kaming kasal ni Daniel. Noong una, puno ng paglalambing ang bawat araw. Simpleng yakap niya sa kusina, bulong sa tenga habang naguhugas ako ng pinggan, haplos niya sa likod ko bago kami matulog. Sapat na ang simpleng hawak kamay niya para sumaya ako buong araw. Pero habang lumilipas ang panahon, parang unti-unti ring namatay ang apoy sa pagitan namin. Hindi ko namalayan kung kailan siya nagsimulang hindi na humalik pag-uwi. Kung kailan naging malamig ang mga gabi. Kung kailan naging mas mahalaga sa kanya ang cellphone kaysa sa mga mata ko. Madalas na siyang pagod. Laging may meeting. Laging may dahilan para umiwas. Ang dating yakap, napalitan ng likod. Ang dating halik, napalitan ng tahimik na paghilik. Hindi ko naman agad sinisi si Daniel. Sinikap kong umintindi. Sinikap kong pagandahin ang sarili ko. Magsuot ng mas maganda. Magluto ng mga paborito niya. Pero kahit anong effort ko, parang hindi niya na ako nakikita. Parang babae na lang akong dumaraan sa harap niya. Hindi na asawa, hindi na mahal. At sa mga gabi ng katahimikan, doon nagsimulang pumasok sa isip ko si Marco. Kaibigan siya ni Daniel mula pa kolehiyo. Kumpare namin. Lagi siyang naroon sa handaan, sa kasiyahan, sa simpleng inuman. Malapit na kaibigan. Halos kapamilya. Pero sa mga oras na nadudurog ako sa lamig ni Daniel, napapansin ko kung paano tumitig si Marco. Hindi tulad ng mga tingin ni Daniel ngayon. Tingin ni Marco, buhay, mainit, mapanukso. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagluluto ako, habang nag-aayos ng buhok, habang sumasayaw ng kaunti sa kusina. Akala niya siguro hindi ko nararamdaman. Pero ramdam ko ang bawat titig niya, na parang hinuhubad ako sa isip niya. Isang gabi, habang mag-isa akong nagkakape sa teres, lumapit siya. Umupo sa tabi ko, nagbitaw ng biro. Simpleng kwentuhan lang, pero bawat tawa, bawat ngiti niya, may karga ng kakaibang init. Nahuli ko pa nga ang sarili kong nagpapanggap na hindi ako natutunaw sa mga sulyap niya. Hindi ko kinaya ang init na yon. Hindi ko kinaya ang pakiramdam ng muling maging babae, ng muling maramdaman na may nagmamahangarap sa'yo. Sa mga oras na pinipikit ko ang mga mata ko sa kama, hindi na si Daniel ang naiisip ko, kundi si Marco, ang kumpare namin. Sa bawat gabi na nilalamon ako ng lamig ng kasal naming walang apoy, si Marco ang naging init sa aking mga panaginip. Hindi ko pinlano ang naramdaman ko. Hindi ko inisip na maghahanap ako ng atensyon sa ibang lalaki, lalong hindi sa pinakamatalik nilang kaibigan. Pero sa bawat gabing nadudurog ako sa malamig na kamay ni Daniel, sa bawat umagang nagigising akong, hindi man lang na good morning, kiss, si Marco ang naging patunay na may init pa pala akong karapat-dapat maramdaman. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Isang gabi na hindi ko inaasahan. Pero sa kaibuturan ko, matagal ko nang hinintay. At doon, unti-unting gumuho ang mundong hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Sa gabing ito na puno ng alak, lamig at lungkot, kung kailan pinakamasidhi ang pangungulila ko. Doon ko naranasan ang hindi ko inaakalang tukso. Birthday ni Daniel noon, pero wala siya. May biglaan,
Daw siyang business trip at ako, naiwan na naman sa bahay kasama ang ilang kaibigang nagdesisyong ituloy ang salusalo. Isa na doon si Marco. Hindi siya umalis kahit konti na lang kami. Sabi niya, sayang naman daw ang inihandang pagkain at inumin, kaya kahit paano, pinilit naming gawing masaya ang gabi. Pero habang dumarami ang shot ng alak, ramdam ko ang pag-iba ng ihip ng hangin. Tumitindi ang mga titig ni Marco. Hindi na tulad ng dati. Ngayon, hayagan na ang bawat sulyap niya. Hindi na niya tinatago ang pagnanasa sa mga mata niya. Nagkukwentuhan kami, pero ang isip ko, lumulutang. Bawat ngiti niya, bawat dampi ng kamay niya sa braso ko habang nagtatawanan kami, parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Mainit, mapanganib, hanggang sa hindi ko na kayang hindi pansinin, hindi ko na kayang itanggi, na hinahanap ko rin ang init na yon. Nang medyo malasing na ako, umupo siya sa tabi ko. Mas malapit, mas personal. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa tenga ko nang bumulong siya. Melissa, ang tagal na kitang pinagmamasdan. Hindi mo alam kung gaano ko pinipigilan ang sarili ko. Parang huminto ang mundo ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at binilisan ang tibok ng puso ko ng sabay. Hindi ko alam kung dapat ba akong tumayo at umiwas. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit. Pero ang totoo, hindi ako gumalaw. Hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya pinalayo. Sa halip, hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa tukso. Tumingin siya sa mga mata ko. Hindi siya nagbiro. Hindi siya nagduda. Ang titig niya, puno ng pagnanasa. Puno ng pagnanais. Wala nang Daniel sa isip ko noong oras na yon. Wala nang kasal, wala nang tama o mali. Ang natira lang ay ako. Isang babaeng sabik sa init. Sabik sa pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ko, marahan pero may diin. Parang takot siyang bigla akong mawala. Huminga siya ng malalim, saka marahang idinampi ang noo niya sa noo ko. Sabihin mo lang, Melissa, kung ayaw mo lalayo ako. Bulong niya, halos paus na ang boses sa pagpipigil. Pero hindi ako nagsalita. Ang sagot ko, ang pagtitig ko sa mga mata niyang puno ng pagnanasa. Ako na ang pumikit, ako na ang lumapit, at sa pagitan ng mga hikbi ng puso kong matagal nang nauuhaw sa pag-ibig, doon ko siya naramdaman. Ang unang halik niya na hindi marahas, hindi nagmamadali, kundi puno ng pinalamunang init at pananabik. Bawat dampi ng labi niya sa labi ko, bawat haplos ng kamay niyang lumalapat sa aking balikat, pababa sa aking baywang, para akong nauupos. Hindi bastos ang kilos niya. Malalim, maalab, pero may paggalang. Parang sinasamba niya ang bawat bahagi ko. Wala akong ibang narinig, kundi ang pagbilis ng tibok ng puso ko, at ang mahinang ungol na pilit kong itinatago. Naramdaman ko ang paggapang ng kamay niya sa likod ko. Hinahanap ang init ng balat ko na matagal nang hindi nadarama ng asawa ko. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng lamig ng paligid, nakita ko ang sarili ko sa mga bisig ng ibang lalaki. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang binuo namin. Pero sa oras na yon, hindi ko na inisip ang bukas. Ang mahalaga lang, may isang taong nakatingin sa akin hindi bilang obligasyon, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin, damhin, at pagnasaan. At doon, tuluyan akong bumigay sa tukso. Akala ko pagkatapos ng gabing iyon, magbabago na ang lahat. Akala ko, sa wakas, may makakapuno sa kakulangan ko. May makakaramdam sa akin na totoo pa rin akong babae. Kaibig-ibig, kaakit-akit. Pero hindi pala ganoon kadali ang lahat. Pagkalipas ng gabing pinagsaluhan namin ni Marco,
Dumaan ang mga araw na para akong lumulutang. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Paulit-ulit sa isip ko ang mga haplos niya, ang mga bulong niya, ang init ng balat niya sa balat ko. Sa bawat pagsara ko ng mga mata ko, siya ang nakikita ko. Hindi na si Daniel. Pero parang ako lang ang nadala. Si Marco, siya ang nagbago. Minsan, bigla na lang siyang lalapit. Magpaparamdam. Isang mabilis na haplos sa braso, isang sulyap na may kahulugan, isang ngiti na parang bumabalik kami sa gabing iyon. At sa bawat pagkakataon na ganoon siya, umaasa ako. Umaasa ako na hindi lang ako ang nadala. Umaasa akong may naramdaman din siya, hindi lang pagnanasa, kundi kung ano pa man na mas malalim. Pero madalas, malamig siya. Umiwas siya. Hindi na siya nagte-text tulad dati. Hindi na siya tumatawag. Kahit pa kami lang ang magkasama sa iisang lugar. Pakiramdam ko parang hindi niya ako nakikita. Parang walang nangyari. Napapaisip ako lang ba talaga? Ako lang ba ang nadala? Ako lang ba ang nagkulong sa sarili ko sa ilusyon ng gabing iyon? Ang sakit. Mas masakit pa sa lamig ni Daniel. Kasi kay Marco, umasa ako. Umasa akong baka sakali, may bago akong simula. Baka sakali, may magmamahal sa akin ng buo. Kada malamig na sulyap niya, ramdam ko ang hiya na unti-unting kumakain sa akin. Ramdam ko ang pagsisisi na parang lason sa puso ko. Mali ang ginawa namin, alam ko yon. Pero bakit ganito? Bakit ako ang naiwan? Bakit parang ako lang ang nahulog? Dumating pa sa punto na hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nag-message ako sa kanya ng simpleng, "Kamusta ka?" Sana kahit paano, maramdaman niya na naghihintay ako. Sana kahit paano, makuha ko ang sagot na nagpapatunay na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Pero, sin lang ang natanggap ko. At doon ko naramdaman ang pinakamalalim na lamig. Lamig na hindi kayang tabunan ng kahit anong init na naranasan. Kunong gabing iyon, isang gabi, habang mag-isa ako sa kama nakatitig sa kisame, napagtanto ko, baka ako lang talaga. Baka ako lang ang pumili na lokohin ang sarili ko. Baka para kay Marco, isang gabing kahinaan lang ang lahat. Isang sandaling tinangay ng alak at lungkot. At ako? Ako ang naging kapalit. Ako ang naging substitute. Ang masakit, kahit ganoon ang sakit na nararamdaman ko, kahit ganoon ang kahihiyan, hindi ko pa rin siya makalimutan. Hindi ko pa rin mapigil ang sarili kong hanapin ang mga mata niya, ang mga kamay niya, ang init niya. At doon ko nakita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya sa akin. Hindi lamang dahil sa ginawa namin, kundi dahil sa paano niya akong binitawan na parang wala lang. At sa bawat malamig niyang pagtrato, mas lalo akong nauuhaw sa init na minsan niya lang Simula noong gabing iyon, pakiramdam ko, hindi na ako lumalakad sa sariling bahay. Parang multo akong gumagala sa pagitan ng mga pader na dati ay naging saksi ng pagmamahalan namin ni Daniel. Pero ngayon, malamig. Walang buhay. Parang lahat ng sulok, sumisigaw ng kasalanan ko. Nakatingin ako kay Daniel habang kumakain siya sa hapag, tila ba walang nararamdaman. Wala siyang pagbabago. Hindi niya ako kinukulit. Hindi niya ako kinakausap ng matagal. Pero hindi rin niya ako hinahanap o hinahabol. Parang wala akong bigat na iniwan sa kanya. Parang hindi niya ramdam ang lamat na ako mismo ang gumawa sa pagitan naming dalawa. At doon nagsimula ang sumpa ng kasalanan ko. Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Sa bawat pagtitig ko kay Daniel, pakiramdam ko nakikita niya ako. Hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang traidor. Ang bawat ngiti niya, ang bawat pag-iwas niya ng tingin, parang isang saksak sa puso ko. Hindi ko alam kung talagang wala siyang alam o
O talagang wala na lang talaga siyang pakialam? Mas masakit. Kahit hawakan ko ang kamay niya, walang init. Kahit yakapin ko siya habang natutulog kami, walang sagot ang mga braso niya. Pakiramdam ko, yakap ko lang ang hangin. At sa bawat gabing ganoon, mas lalo akong bumabalik sa init ng mga kamay ni Marco. Sa lambing ng kanyang bulong. Sa haplos na nagpagising ng katawan ko. Pero kasabay ng pag-alala, sumusunod ang pagsusuka ng konsensya ko. Hindi ko na mabura. Hindi ko na maibalik ang dati. Minsan, gusto kong umamin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin kay Daniel ang lahat. Para man lang matahimik ako. Pero anong karapatan ko pang saktan siya ng ganun? Wala na. Wala na akong karapatan. At si Marco, hindi ko na rin siya makita. Hindi ko na rin maramdaman ang presensya niya. Para bang siya pa ang nagtatago sa akin, habang ako, nakabuyang-yang sa gitna ng apoy ng sarili kong kasalanan. Sa tuwing mapapatingin ako sa salamin, hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Sino itong babaeng ito? Ang babaeng nagtaksil, ang babaeng sumuko sa tukso, ang babaeng naghanap ng init sa bisig ng iba. Ako iyon. At habang mas pinipilit kong bumalik sa normal ang lahat, mas nararamdaman ko kung gaano kabigat ang sumpa ng pagkakamali ko. Hindi ko alam kung paano pa ako makakawala. Hindi ko alam kung kailan titigil ang parusa ng konsensya ko. Pero ang sigurado ako, bawat segundo na lumilipas, lalong bumabaon sa akin ang bigat ng ginawa ko. At baka hindi ko na talaga, gabi-gabi, nakaupo lang ako sa gilid ng kama namin, hawak ang unan na minsang may amoy pa ni Daniel. Pero ngayon, kahit amoy, parang nawala na. At sa katahimikan ng kwarto, doon ko naramdaman ang totoo. Hindi lang pala ako iniwan. Matagal na pala akong nag-iisa. Bakit ko nga ba hinayaan? Bakit ko nga ba hinanap sa iba ang init na dapat sa kanya ko lang maramdaman? Pero habang paulit-ulit ko yung tinatanong sa sarili ko, unti-unti ko ring nauunawaan. Hindi naman niya ako pinaglaban. Hindi niya ako pinrotektahan mula sa lamig na unti-unting lumamon sa amin. Hindi niya ako hinarap. Hindi niya ako kinausap. Hindi niya ako sinagip ng unti-unti akong nalulunod sa pangungulila. Kaya siguro, nang may dumampi na ibang kamay sa balat ko, hindi na ako lumaban. Kasalanan ko, oo. Pero kasabay ng pagkasuklam ko sa sarili ko, hindi ko rin maiwasang isumpa si Daniel. Bakit niya ako hinayaang mapunta sa ganitong kahihiyan? Bakit wala siyang ginawa? Bakit parang hindi naman talaga ako naging mahalaga? Minsan, iniisip ko kung ako ba talaga ang pangalawang option niya. Baka minahal niya lang ako dahil ako ang nandyan. Dahil madali. Dahil convenient. Hindi dahil ako ang pinili ng puso niya. At ngayong nandito ako, nagdurusa, nagigising sa gitna ng gabi na may luhang umaagos sa pisngi ko. Hindi ko alam kung kanino ko ituturo ang galit ko. Sa kanya ba? Sa sarili ko? O sa kapalaran na nilamon kami ng katahimikan? Gusto ko siyang sisihin, pero kasalanan ko rin. Gusto ko siyang kamuhian, pero mahal ko pa rin siya. Isang kalbaryong ako lang ang may dala. Isang kwentong walang nagsabi kung sino ang tunay na may sala. At si Marco, wala na rin siya. Iniwan niya akong nag-iisa sa pagdurusa ko. Ang init na minsang nagpasiklab sa katawan ko, nag-iwan lang ng abo sa kaluluwa ko. Ngayon, masakit man aminin, natutunan ko na ang pinakamasakit sa lahat. Ang hindi ka ipaglaban ng taong inaakala mong magtatanggol sa'yo. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng pagkukulang. Hindi lang niya sa akin, kundi ang pagkukulang ko rin sa sarili ko. Siguro, matagal na nga akong iniwan. Kahit hawak-hawak niya pa ang kamay ko. Mula nang mangyari ang lahat,
Naging mas mapanlito si Daniel. Parang may laging tinatago. Lagi siyang may hawak na cellphone, pero laging nakatalikod kapag may ka-text o tawag. Kapag tinatanong ko, simpleng sagot lang ang binabato niya. Trabaho lang to. Pero hindi ako tanga. Alam ko ang mga senyales. Yung bigla ang pagligo pagkatapos ng mahabang biyahe. Yung pagtitig sa akin na parang hindi na ako kilala. Yung malamig na yakap na walang kasamang lambing. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nakita ko ang cellphone niya na iniwan sa mesa habang naliligo siya. Tumunog ang notification at sa kaba ng dibdib ko, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko habang pinindot ko ang screen. May isang bagong mensahe. Hindi ko kilala ang pangalan, pero ang laman. Miss na kita. Hindi na ako makapaghintay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sumikip ang dibdib ko, parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Hindi pa ako nakontento. Diniyal ko ang huling tinawagan niya. Tumunog 1 beses. 2. Hanggang sa may sumagot. Baby, finally natawagan mo rin ako. Miss na kita. Hindi ko na kaya to. Sabi ng boses sa kabilang linya. Boses ng isang babae. At hindi lang basta kung sino. Kilala ko ang tinig na yon, si Clarice, pinsan ko, kaibigan ko, halos kapatid na turing ko. Parang gumuho lahat ng mundo ko sa isang iglap. Hindi ako makahinga. Ang mga tuhod ko parang gusto nang bumigay. Habang nakatitig ako sa cellphone, naririnig ko pa ang mga bulong niya. Mga salita ng pananabik na hindi kailanman ko narinig mula kay Daniel sa loob ng matagal na panahon. Gusto kong isumpa ang lahat. Si Daniel, si Clarice, ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil nila o ang katotohanang ang hinanap ko kay Marco ay siya rin palang hinahanap ni Daniel sa iba. Nanginginig akong ibinaba ang tawag. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha ko habang tinatakpan ko ang bibig ko para hindi ako mapasigaw. Sa likod ng pintuan ng banyo, naririnig ko ang tunog ng shower. Hindi niya alam na, sa sandaling iyon, tuluyan na akong bumitaw. Hindi ko alam kung paano bumangon mula dito. Hindi ko alam kung paano pa magiging buo ang puso kong binasag ng 2 taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Sa gabing iyon, natutunan ko na minsan, ang pagsubok na pinakakinatatakutan natin ay hindi galing sa malayo, kundi sa mga taong pinakamalapit sa atin. Akala ko, tapos na ang sakit. Akala ko, sapat na ang pagkatuklas ko kina Daniel at Clarice. Pero ang totoo, hindi pa pala. Ang totoo, mas malalim pa ang sugat na bubulaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero isang gabi, sa sobrang galit ko, sinundan ko si Daniel. Hindi ko na kayang kimkimin ang lahat. Kailangan ko ng sagot. Kailangan ko ng harapan. Sumakay siya sa kotse niya, mabilis ang kilos. Parang may minamadali. Hindi ko inisip kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Basta alam ko, susundan ko siya kahit saan. Pumarada siya sa isang maliit at madilim na motel sa labas ng bayan. Huminto ako ilang metro ang layo. Kinabahan ako, pero nanatili akong nakamasid. Ilang saglit pa, bumaba si Marco mula sa isang motor. Si Marco, ang kumpare namin, ang lihim kong kasalanan. Dumiretso sila sa isang kwarto. Magkakasunod, mabilis, parang sanay na sanay. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero lumapit ako, tahimik, dahan-dahan. Nang makita ko ang siwang sa bintana, doon sumilay ang buong katotohanan. Hindi si Clarice ang kasama ni Daniel. Si Marco. Nakita ko kung paano siya hinawakan ni Daniel, kung paano humulagpos si Marco sa mga bisig niya, pero sa huli, pumayag din. Narinig ko ang mga bulong nila,
mga halakhak na puno ng pananabik at pagnanasa. Mga halakhak na matagal ko nang hinahanap kay Daniel, pero hindi ko kailanman naranasan. Mula pa pala sa simula, hindi ako ang kulang. Hindi pala babae ang hinahanap niya, kundi si Marco. Ako ang naging tagpi. Ako ang naging takip. Ako ang naging larawan ng isang buhay na kailanman hindi niya ginusto. Bumagsak ako sa pader. Pilit nilulunok ang pag-iyak na gusto nang sumabog sa dibdib ko. Ang mga kamay ko, nagngingit-ngit sa galit at sakit. Akala ko ako ang nagtaksil. Akala ko ako ang sumira sa amin. Pero ang totoo, matagal na pala akong talunan sa laban na hindi ko alam na nilalaro ko. Lahat ng gabi na hinintay ko ang yakap niya, ang halik niya, ang pagmamahal niya. Sa iba pala niya ibinubuhos, kay Marco. Hindi kay Clarice, hindi sa iba pang babae. Kay Marco at ako? Isa lang akong palabas. Isang maskara para sa mundong takot nilang harapin. Nang gabing iyon, nagkalamat ang pagkatao ko sa paraang hindi ko na kayang buuin pa. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtaksil nila sa akin. O ang pagkakaalam kong hindi pala ako kailanman naging mahal. Walang kasing sakit ang mawalan ng lahat ng akala mong pag-aari mo. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagnanais, lahat ng oras na inalay mo. Tapos bigla mong matutuklasan na hindi ka pala pinahalagahan. Wala na si Daniel sa tabi ko. Wala na si Marco. Ang buong mundo ko, naging alikabok. Pero alam mo, kahit na ang pinakamadilim na gabi, may mga bituin pa rin na sumisikat. At sa kabila ng lahat ng sugat at luha, natutunan kong tumayo, maglakad, at muling hanapin ang sarili ko. Puno ako ng galit, takot, at kahihiyan, pero natutunan kong yakapin ang lahat ng iyon. Hindi ko na kailangang magmakaawa pa. Hindi ko na kailangan ang pagmamahal ng iba para mapatibay ang sarili ko. Hindi ko na kailangang maghintay na may magligtas sa akin. Hindi na ako magiging bahagi ng isang laro na hindi ko kayang kontrolin. Isang umaga habang nakaupo ako sa harap ng salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Sa halip na makita ang isang sugatang babae, nakita ko ang isang makapangyarihang nilalang na handang magtayo muli mula sa pagkawasak. Hinaplos ko ang mga sugat na iniwan nila. Hindi para maghilom agad, kundi para matutunan kong tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng aking kwento. Pinili ko ang sarili ko. Hindi ko nahahayaan na ang kaligayahan ko ay nakatali sa ibang tao. Hindi ko nahahayaan na ang halaga ko ay batay sa kung paano ako tinitingnan ng ibang tao. Hindi ko na kailangang maghintay ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal na hinahanap ko, matagal ko nang iniwasan, ang pagmamahal na para sa sarili ko. Naglakad, ako palabas ng bahay na tila bagong panganak na muli. Hindi ko na kailangang magmakaawa pa sa mga tao na hindi ako pinahalagahan. Hindi ko na kailangan maghintay na mapansin nila ako. Kung hindi nila ako kayang tanggapin sa kabila ng lahat ng aking mga pagkukulang, hindi ko na sila kayang pasakop sa buhay ko. Ngayon, natutunan kong yakapin ang sarili ko sa mga paraan na hindi ko noon naisip. Natutunan kong mahalin ang aking kalayaan. At ang pinakamahalaga, natutunan kong magbigay ng halaga sa aking sarili. Hindi ko na kailangan ng mga yakap na puno ng pagsisinungaling. Hindi ko na kailangan ng mga salitang walang laman. Natutunan kung ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa loob, sa sarili ko. At sa huling pagkakataon, iniwan ko ang mga piraso ng nakaraan. Pinili ko ang bago. Pinili ko ang paghilom. Pinili ko ang aking halaga. At sa bawat hakbang ko palayo, umaasa akong magkakaroon ng bagong umaga. Isang umaga na hindi ko kailangang magsimula muli sa mga kalungkutan, mga kasirin. Sana ay natutunan ninyo ang mga aral ng kwentong ito.
Huwag kalimutan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa sarili at ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa iba, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili. Hanggang sa muli, laging mag-ingat at mahalin ang sarili.